Noong nasa Pilipinas pa ako, nagwo-work ako sa DJ Aerospace. I think noong 2012, nagkaroon ako ng tawag to work in Abu Dhabi, isang aerospace company din. So, yung company na yun is very new. Wala pa mga tao nun eh. I think nung dumating ako doon, less than 15 lang ata kami nun. Some of the programmers, siguro 3 machinist, and 1 grinder, and 2 quality control. Then, habang habang tumatagal ako doon sa company na yon, I think around 1 year na, parang nagpo-progress na siya eh. Nagkakaroon na ng mga sales, dumadami na yung production, until yung company na yon, pina-training kami sa Airbus France, which is nice kasi I never thought na makakapunta ako doon sa bansa na yon. I thought parang hanggang tingin na lang sa mga pictures. So nandun na kami nung pinadala ako doon sa Airbus sa France. It was eye-opening kasi nga napaka-high-tech yung mga gamit nila doon, and the way they teach talagang mind-blowing. And the problem sa France is hindi sila nag-i-English, talagang French. Kaya every time na lumalabas kami, kasama namin yung translator namin. Even nasa loob kami ng class. So every time na nagsasalita yung instructor, yung translator, he's making a point na dapat maintindihan namin yung mga sinasabi ng instructor namin para makatch up namin kaagad at magkaroon ng better knowledge. Kasi kaya kami pinadala ng company sa Abu Dhabi is makuha yung knowledge ng Airbus at mapunta doon sa magamit namin, I mean, ma-transfer yung knowledge doon sa Abu Dhabi, sa dati kong company. So, ayun na nga. Siguro mga 1 month kami doon sa France. Pagdating namin sa Abu Dhabi, lumapit yung boss ko. Toby, kailangan ko ng maraming empleyado, especially sa aerospace company. Like machinist, grinder, QC. So parang nasabi ko, ba't ako nilalapitan nito? Ayaw lapitan ng HR. So nagkaroon na ako ng idea. Kasi yung dati kong company na pinagtatrabaho ko sa Pilipinas, lahat sila may mga experience na gano'n. Machinist, grinder, QC. So lahat, tinawagan ko sila. Kasi kung sino may gustong mag-abroad. Kasi nangangailangan kami ng ganitong mga posisyon. So pinili ko yung mga friends ko, which is they're very happy, syempre. There is a person willing to help para sa kanila. When in fact, bihira yung mga ganun eh. So, i-ready nyo na yung ibigay nyo sa akin yung mga CV nyo, may interview kayo ng boss ko. In that day, binigay lahat yung mga CV nila. As in, tumang-tuwa mga koloko eh. Ako naman, tumang-tuwa, syempre. Ikaw ba naman lapitan ng manager? And then, after that, nung na-interview sila, a week later, kinausap ulit ako ni Kyle Wagner, yung manager ko dati.
So, Toby, sabi, pumasa sila lahat and kukunin ko sila lahat. And then, ibibigay ko na 'to sa HR. I was so happy, totally happy. And then sinabi ko yung balita sa kanila na na nakuha kayo and kausapin niyo na yung parents niyo or yung family niyo na you need to be ready kasi this will be hard. Being an OFW kasi lalayo ka sa family. So, kinausap ko na rin yung HR. So, ano yung mga proseso. Umabot ata sila ng halos 1 month para makapunta sa Abu Dhabi. Pero maraming struggles. So, ang ginawa ng HR, I mean, meron na sila kontrata to go on yung Abu Dhabi. Nagkaroon ng ano yun maling decision ng HR. Ang ginawa, punta daw sila ng Singapore. After ng Singapore, doon sila after ng Singapore, mag-flight sila ng Abu Dhabi. Which I am thinking, napaisip ako, napaka-question ako sa HR. Kinausap ko kasi Pinoy din. Bakit mo kailangan pumunta pa ng Singapore and then pupunta ka, kailangan mo sa Singapore and then mag-flight ka ulit, papunta ng Abu Dhabi. May tinatago ba tayo? Kasi meron naman na kontrata eh. Ano pa bang kailangan? Hindi, decision namin yon. Sabi ko, okay. Pero I have a doubt feeling na talaga. Mukhang may tinatago. And then, ayun na nga. Parang nagtipid ata sila ng flight. When in fact, hindi nga tipid yun eh. So, siguro mga 2 to 3 weeks later, yung mga nakuhang mga Pinoy na nirecommend ko, nakapili na sa immigration, papunta sila nakapila sila sa immigration na parang nakadamit pa sila ng parang pang-tourist. Pero hawak nila yung mga tawag nito, kontrata nila sa bagong company sa Abu Dhabi. And then, ayun na nga, pagdating nila sa immigration, lahat sila na-offload. Naku! As in, pati ako pinagpawisan nung sinabi. Siyempre, ano ina-expect mo? Galit sila. As in, galit sila. Galit yung mga kaibigan ko. Nagalit sila sa akin. Ganun pa. Dapat magalit sila sa HR. When reasonable kasi nasa emotional distress sila eh. Kailangan nila talaga magalit. Na-offload sila halos 10 sila na-offload eh. Sa immigration mismo. And I don't know kung ano na yung mga tanong nila. Siguro question yung Singapore and then pupunta ng Abu Dhabi. Kinaumagahan, no? Diretso ako sa HR. Galit ako sa HR. Ayan yung sinasabi ko. Hindi ko maintindihan bakit kailangan nyo pang bakit pinapunta nyo pa ng Singapore and then pinapunta ng Singapore and then pupunta sa Abu Dhabi. Which is very intriguing. Kasi parang may tinatago kayo eh. May kontrata na. Bakit hindi nyo kailangang i-direct na papunta sa Abu Dhabi? Yun pala, nagtitipid sila ng pamasahe. I mean, come on. Kailangan nyo ng tao, tapos titipirin nyo. Yun na nga. Mas nadoble yung gastos ng company namin. Yung ex-company ko sa Abu Dhabi. And then, siguro another 3 weeks, naayos na ng HR, na hindi na sila pupunta ng Singapore, kundi direct flight na, kasama na yung mga documents nila. And then, syempre, I'm so excited na rin.
Sinundo ko sila sa airport. Hanep, wala silang mga tulog. Totally stress sila. And then, at kumain kami sa labas. And then, ganun, kwentuhan, kwentuhan. Malakas din yung feeling ko na hindi enough yung pera nilang dala. Kasi nga, naamoy ko eh. Kasi, isa-isa kong silang in-interview na, kinausap na, may mga dala ba kayo? And then, yung isa, as in, wala. Nako, sabi ko, walang dalang pera, kahit piso. Pambihira. So, ang ginawa ko, nag-withdraw ako sa bangko. Since may ipon naman ako doon sa Abu Dhabi for 1 year, binigyan ko sila ng tag 1,000 dirhams. So, para akong Santa Claus ba? Pila sila, 1,000 dirhams, 1,000 dirhams. So, kung tutuusin mo, dapat trabaho yun ng HR eh. Bibigyan sila ng budget for 1 month. Kasi nga, mga bagong Pilipinong mag-a-abroad. Ganun dapat yung ginawa nila. Even though kahit libre yung bahay, libre yung food, iba pa rin pagbibigyan mo sila ng budget, may mga gusto sila, may mga kailangan sila. So I make the point na binigyan sila ng tag 1,000 AED. Sinabi ko sa kanila na bayaran nyo na lang ako sa sahod nyo or sa next sahod nyo kung kailangan nyo pa yung pera. And yeah, until now, so more than 10 years, yung mga nakuha ko doon, iba nag-move forward na, yung iba nandun pa rin nag-i-stay. So, keep yung friendship pa. Yung communication nandoon pa rin. Even though na hindi naman everyday kami nagko-communicate, we know that we still connected. Kasi minsan, nagpapakumustahan. O, Toby, kumusta ka na dyan? O, kumusta kayo dyan? Okay lang naman. Which is nice to hear. Kasi, hindi lang sila kasi hindi lang kasi sila yung tinulungan ko. Natulungan ko din yung family nila. And it was a good feeling na nakakatulong ko sa kapwa Pilipino. And yeah, I'm so happy to remember those moments na very stressful, pero ang ending is happy moments naman. And yeah, hope may natutunan kayong natutunan kayong experience sa akin, because sometimes the greatest achievement of being OFW is not what you earn, but who you help become stronger along the way. You help those families, which is I'm happy. And yeah, and if ever you like this video, just like and subscribe. And then there will be a next episode again about my experience of being on OFW. So yeah.